Isang makasaysayang hakbang ang sinagawa ni Vice Presidente Sara Duterte matapos niyang formal na magsampa ng impeachment laban kay Pangulong Kuting Jr. Ang aksyong ito ay nagdulot ng matinding reaksyon sa publiko at inaasahang magdudulot ng matinding bakbakan sa loob ng gobyerno. Ayon sa mga ulat, ang impeachment na inihain ni VP Sara ay naglalamang ng mga mabibigat na aligasyon laban kay Kuting, kabilang umano'y mga irregularidad at katiwalian sa loob ng administrasyon. Sinabi ni VP Sara na panahon na upang panagutin ang mga namumuno sa kanilang mga gawain na nakakaapekto sa kapakanan ng sambayanan. Sa kabila nito, iginiit ng kampo ni Kuting na ang mga aligasyon ay walang sapat na basehan at layunin lamang umano nitong sirain ang pagkakaisa ng gobyerno. Dahil sa akbang na ito, inaasahan na magiging mahigpit ang mga susunod na araw sa pagitan ng mga kampo ni Kuting at VP Sara. Maraming Pilipino ang naghabang sa magiging takbo ng impeachment process na maghahayag ng masalibubot na labanan sa politika ng bansa. Habang nag-aabang ang publiko sa mga susunod na kabanata, umaasa ang sambayanan na ang katotohanan at hustisya ang mamayani sa kabila ng alitang ito sa pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sabi ganon, bagsak ng galit na galit si Liza Tanas. Ayan. At ang mga ahas dito sa palasyo, bagsak ng 7% ang trust rating ni Bangag. Imagine from 52 naging 45. Ang laki niyan, sabi ganon, in real numbers, nasa 7 million plus yan. Nasa 7M yan plus 55, sabi niya. Ibig sabihin, wala na 62 million ang wala ng tiwala kay Bangag. Alright? At sabi po ng kanilang advisor dito na si Mr. Mori, okay? Ito yung inulat natin dati sa inyo na may mga foreign may mga foreigner, okay, na ibang lahi na nag-advise kay Bangag in terms of yung kanyang performance sa pagiging bangag. Ang sabi dito na tigilan na muna ang mag-ama. Okay? So, pinatitigilan daw muna. Sabi daw nitong Mr. Mori, tantanan niyo muna ang si Pangulong Duterte at si Inday Sara kasi the more na tinitira ninyo, the more na babagsak ang rating ni Bangag at mawawala ng tiwala ang taong bayan. Which is true. Diba? Which is true. Nakikita ninyo kung paano mag-backfire. 'Di ba? Kung paano bumalik ang nagliliyab na apoy laban sa mga bangag. Okay? So now, mga kababayan, while waiting, na i-forward sa akin yung information na ang European Union ay nag-donate, ng karagdagang 1.5 million euro dito sa kalamidad na naganap sa Bagyong Christine. Okay? So mga kababayan, 1.5 million ang ibinigay na naman ng bansang European Union. Okay? So ngayon, nakita ba ninyo na ibinigay? And even before, I think that was I think from Bilyonaryo. All right? Ang sabi dito, the European Union nag-approve ng 1.5 million euro in humanitarian aid to assist those severely impacted by the typhoon, Tropical Storm Christine in the Philippines. These fundings aim to enhance relief efforts particularly for displaced individuals in the Bicol and Calabarzon region, mga kababayan. So alam mo, napakaganda ito dahil nagtulong. Pero tandaan ninyo, okay? Even yung bansang Amerika, okay? Ang bansa ko, na nagbigay kami ng 10,000 people, sabi ko nga sa inyo, ni isang pangalan nito, bakit naka-green screen yan? Wala naman green screen na. Virtual. Kaya pala. Okay. None. Wala tayong green screen today. Kaya pala. Anyway,
So let's say for example, ito yung box ng ano na to. Right? Ayan, nawala na naman ako, ginorgor na naman ako ng mga walang hiya. Okay, balikan natin. Mga kababayan, yung pinag-usapan natin while we're waiting for Attorney Glenn. So dapat yan, yung mga donations na yan, maliban pa dun sa mga flood control, di ba, na hindi nakarating. Actually, mga gusto pag-usapan ni Attorney Glenn, yung isang dating congressman. Wait a minute. Okay. Hi brother. Naka-live na ako. Naka-live na ako. Oh, it's not working? Okay, wait a minute. Sandali lang. Okay, it's not working. Let's do it one time. Okay, eto. Okay. Okay. Pa-send ko ulit. Okay. Okay, kaya pala ang tagal. Kaya naman pala. Okay. Yes. Okay. Okay, dahil lang palangga. I don't know why. Why? Delilah. Okay, napakanta tuloy ako. Alright. Attorney Glenn Chong is coming. So ngayon, mga kababayan, ito, karagdagan. And aside from that, 1.5 million before the calamity, may binigay pa na, I think how much is the total here? Okay, sabi dito, this latest aid package is in addition to the 4.5 million euro already designated to the Philippines this year. So karagdagan. So meron ng 4.5 million na euro plus 1.5 na yun. Nakaka-approve lang. 4 plus 5, that's 6 million euro para sa inyo, mga kapalaga. Naka-specify actually kung, wait lang bigyan natin. Baka, okay. Ito na. Copy. Hindi lang mga barangga today. Okay, copy natin. Okay, doke. It's not working lang. Ito. Ayan na. Okay. So mga kababayan, naka-specify, naka-designate na mapupunta sa inyo sa Bicol region, sa Calabar zone, o sa mga biktima. So ngayon, hindi natin nakikita ang mga binibigay sa inyo, mga palangga. Kayo mga palangga ko na biktima ng bagyo, ang binibigay sa inyo, mga galing sa DSWD. Dapat enough ang additional 1.5 million euro and 4.5 na binigay na ahead of this calamity na mabigyan kayo sa inyong rehabilitation, pagbili ng plywood, pagpatayo ng mga bahay ninyo, di ba? Dapat ito ipinapakita sa taong bayan kung paano, kumbaga, ina-account. Dapat magiging transparent. Sinong partners dito, di ba? Dapat nandiyan yung Red Cross o kung yung mga ano pang organization na kung saan mag-i-ensure na itong pera ng European Union na binibigay para sa inyo, Bicolandia, listen kayo mga Oragon, di ba, mga palangga. So binigyan kayo, hindi lang ng ito talagang malinaw na nakalagay na naaprobahan yung 1.5 million euro, din mayroong po 4.5. Ngayon dapat ipinapakita ito, mga kababayan, ng gobyerno natin, kung ito ba ibinigay sa LGU, paano ba ito ibinigay ang pera? Sinako-sako ba ito? Binax-box ba ito? By sobre ba ito? Bakit hindi pinapakita sa inyo na kayo ay binigyan na nagbigay pala ang European Union? Baka mamaya ipadaan lang ito kay Lisa Tanas sa kanyang Love for All, nakakadyutahan niyang Love for All, di ba? Kunyari, idadaan nila sa organization na yon, pero yung pera ibubulsa nila.
Kasi anong ipapakita nila sa inyo? Isang timba, bibigyan kayo ng timba, tapos may sabon, o isang timba, tapos merong tinapay lang, kape, asukal, sardinas. Yun lang ba? Enough. Yung 4.5 plus 6 million euro, we're talking about European Union. Wala pa yung aid namin. 'Di ba? Na hindi natin nakikita. Ilang linggo na natin pinag-uusapan dito. Ni wala tayong makita na box na nakalagay. Tingnan natin kung nag-work. Oh, ma'am, direct nyo kay attorney. Ayaw pumasok. Okay, wait lang, mga palangga. Ito. Sorry. So, mga kababayan, hindi natin nakikita, hindi sila transparent, at hindi talaga, kahit man lang ibalita o pictures, o itong binigay sa inyo. Kasi kung ako yan, o binigyan niyo ako ng ganitong 1.5 million, okay, sasabihin ko, ako yung pinuno ninyo, o kayo mga palangga, o binigyan niyo ako, kunya nakalikom ako ng 1.5 million. O atasan ko si Cathy Binag. Bukas, si Cathy nandyan sa Bicol. Dahil, we're partners pagdating sa, thank you nga pala sa mga nagtulong, mga palangga. We will update you later. So, ayan si Cathy, may bit-bit yan. Binigyan ko yan ng 1.5 million. O ilang barangay yan? Ilang barangay, ilang tao, 50 mil kayo. Kasi hindi ko naman pera yan eh. Intended yan for you. Binigay yan ng EU, tig 50,000 yung mga lahat na napinsala. Ano binigay sa inyo? Sige nga, mga taga Bicol, mga palangga ko. Ano binigay sa inyo ng gobyernong ito? I mean, binigay ba sa inyo yung donation coming from the international? Ano nilagay ni Martin Bangag, Tambaloslos? Yung rubber boat, kakakapost lang, nakita ko. Nilagyan niya ng sticker, silang dalawang hudas, ni Saldico sa Ako Bicol. Okay? Nilagyan nila ng sticker na akala mo sa kanila yung rubber boat na yan. Pera ba nila yan? Nakita nyo naman siguro sa social media. Nilagyan nila ng mga stickers nila. Magkano yung stickers na yon? Para idikit yung mga logo nila doon, ang mga pagmumukha ng mga walang yan. Like yung bigas, nilalagyan pa ang pangalan ng Romualdez, kung ano-ano mga kaputahan. But anyway, I am appealing to you, mga na biktima ng kalamidad, and now Batanes, ngayon biktima kayo dyan ng Leon. But anyway, ang dami-daming pondo. Hindi lang sa ating pera ng bayan, which is yung flood control, bilyones yan, at Attorney Glenn Chong will explain more later. Mga palangga, singilin nyo to, maghanap kayo sa inyo mga LGU. Okay, nag-update lang siya. Maghanap kayo sa inyo mga local government saan nila dinala itong mga donation. Unahin nyo na yung donation ng Amerika. Ang current lang, I don't know, nagbigay ba kami ng pera recently? I don't know, hindi ko na-research. But anyway, September 24, last month, nagbigay kami sa inyo ng 10,000 donation kasama ng mga martilyo, pako, flashlight, yung mga basic needs ninyo. Nagbigay kami dyan. Taxpayers' money yan. So lahat kami, pamilya ko, pamilya nyo, mga Filipino-Americans, meron kayong contribution na binigay through Ambassador ng Amerika noong September 24 para sa 10,000 individuals na biktima ng kalamidad. Pero wala kayong nakita. Dapat mayroong clear documentation na kung saan at itong mga binigay ng EU at iba pang mga international, iba pang mga bansa ay ma-account. Kaya dahil dyan, tawagin na natin yung ating kaibigang accountant. Tawagin na natin yung ating kaibigang abogado at accountant para mas lalong maipaliwanag sa atin. Hi brother, how are you? Ayan. Pasensya na. Talagang init ako eh. Tapos, alam mo yun? I'm sorry, hindi pala updated yung Google Chrome ko. So, okay lang, brother. Di ba StreamYard works with Google Chrome? So, hindi siya updated. Dapat. So, I need to update pa. And hindi siya automatic. So, anyway, my apologies. And thank you for having me in your vlog again. Ayan, namimiss ka na ng ating mga palangga. Na high blood na naman ang kaibigan mo. Everyday high blood. Sino bang hindi ma-high blood at take care under these circumstances, mga kababayan?
na yung mga kababayan natin binabaha, ang iba namatayan. And sige, Ate Claire, mga kababayan nga pala, magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you for supporting Ate Claire by being here. Governor Alvarado ng Bulacan, maraming salamat po sa inyo. Governor Alvarado, thank you for being here, for watching us. Thank you. Ate Claire. Yeah. Okay, maituloy ko lang bago ka pumasok. I'm talking, Attorney Glenn, about yun nga, may nag-donate sa atin ang European Union ng additional 1.5 million euro intended dun sa mga biktima sa Bicol. Kaya ang sinasabi ko kanina bago ka pumasok na wala tayong nakikita, di ba? Walang accountability, walang transparency na dapat, di ba, ang gobyerno or LGU magsalta, this money na dinonate sa atin ng EU or kung saan mang bansa, ito ibibigay namin sa inyo, ganito kayong lahat, kung ilan yung mga casualties, yung mga families na biktima, di ba dapat transparent? Sabi ko nga, Attorney Glenn, sa international donation pa lang, makaka-recover yung ating taong bayan dun sa mga perang yan. Pero wala tayong nakikita, di ba? Wala tayong nakikita. So, for sure, nag-aalab din yung puso mo dahil yung flood control ay kinontrol nila yung pera ng bayan din, di ba? So, nung nakikita mo, Attorney Glenn, na nagkandamata yung ating mga kababayan, lubog talaga, ano yung nasa loob-loob mo during that time, kasagsagan? I felt a sense of revulsion, especially kahapon actually, Ate Claire, mga kababayan, because may nabasa akong balita that si Senator Amy Marcos is asking for investigation dun sa 133 billion 133 billion pesos na pondo ng flood control projects in Bicol region alone. That's alone sa Bicol region na. So himay-himayin natin yung 133 billion, Ate Claire, mga kababayan. So actually, ang sinabi niya, 133 billion pesos was allocated doon sa mga flood control projects for Bicol region alone in the past 6 years. So yung 133 billion, 6 na taon yun. Including 2024. So bibilangin natin 24, 23, 22, 21, 20, 19. So yung 133 billion pesos na yan was allocated to the Bicol region for flood control, over 6 years. So so yung 19, yung 20, 21, and part of 22 kay President Duterte yon. 2019, 2020, 2021, 3 years plus half of 2022. So 3.5 years kay Presidente Duterte doon. Tingnan natin Tingnan natin. Basta buong amount, 133 billion for Bicol region for flood control over 6 years. Yes. 3.5 years niyan kay President Duterte. 2.5 years kay Marcos Jr. So, mas lamang ang kay Presidente Duterte 3.5. Kay Marcos, 2.5 lang. Okay. Yeah. So, out of that 133 billion, 32 billion of that for 2024, Bicol region. So, 32 billion. So, ang natira is 101 billion from 2019 to 2023. So, magkano? Kinumpute ko, ang computation dyan is 86.6 billion for 2023 and 2024. The last 2 years. Kay Marcos yan. 86.6 billion. Out of ang natira 132. is 46. Out of 133 billion, out of 133 billion, 86.6 billion the last 2 years, 2023 and 2024. Pero may share pa si Marcos sa 2022 kasi 6 months siya dyan eh. So, ang natira is 46.6 billion. So in other words, yung kay President Duterte, mas mababa yung pondo na dumaloy for flood control sa Bicol region, wala namang
flood, wala namang dilubyo na dumating. Walang dilubyo na dumating sa Bicol region. Kay Marcos, twice over, 86.6 billion in just 2 years, binaha ng husto yung Bicol region. You see, mga kababayan, ulitin ko ha, sa 133 billion na yan, 86.6 billion minimum kay Marcos yan. Si Marcos ang nagpa-release niyan. Panahon niya yan. 2023 and 2024. Hindi pa natin kinumpute yung 6 na buwan sa 2022. Sobra pa yan actually. So 86.6 billion minimum, si Marcos na ang nagpa-release niyan ng flood control sa panahon ni Marcos Jr. Ang kay President Duterte is kalahati lang. Wala pang kalahati at 46.6 billion. 4 years yan. 4 years yan ha. 4 years yan. May share pa dyan si Marcos na 6 months. Hindi ko alam kung magkano. So, ganito. Let's get the average. Yung 2 years ni Marcos, 86.6 billion. 2 years, divide by 2, 43.3 billion a year. Okay? 43.3 billion a year ang average ng flood control projects. Kay President Duterte, ang average is 11.65 billion. A year. So in other words, si Marcos was releasing flood control projects 4 times much more than kay President Duterte. Yung kay President Duterte, walang dilubyo. Yung kay Marcos, 4 times na nga yung perang ni-release, nagkadilubyo pa ngayon. And so you wala get pang the picture? Wala pang calamity preparedness, walang rescue operation right there and then before and during the baha, the diluvio. Dito muna tayo sa pundo, Ate Claire. Kasi papapanagutin natin dapat yung mga mananagot, dapat managot dito. Ulitin ko ha. Out of the 133 billion, 133 billion yan ha. 6 na taon niya ni-release. 6 na taon ni-release. Ang 4 na taon, actually 3.5 years lang kay President Duterte, may share pa si Marcos dito, 46.6 billion. Ang average na disbursement sa panahon ni Pangulong Duterte for flood control projects in the Bicol region is 11.65 billion. On the other hand, kay Marcos, at 86.6 billion for 2 years, the average expenditure, the average disbursement ng flood control projects for Bicol is 43.3 billion. So ibig sabihin, mas 4 times, halos 4 times, yung perang nilaan ng Marcos administration for flood control projects in Bicol. And you see now the dilubyo. Yung kay President Duterte is only 1/4 per year for 4 years, walang dilubyo nangyari. So anong ibig sabihin doon, mga kababayan? Ate Claire, ninakaw ang pera. Plain and simple. So, pero sinasabi ni Amy Marcos, kasi diyan tayo nag-derive dito sa pinag-uusapan natin, na good yun na nagsasalita siya. Pero sa kanyang statement, parang ang gusto niya lang panagutin, DPWH. DPWH ba dapat ang panagot nito? Right? Good point, Ate Claire. Mga kababayan. Okay. Sundan natin yan. Good point, Ate Claire. Sinabi nga niya, papanagutin niyo yung DPWH. I think si Senator Amy is barking up the wrong tree. Alam niyo bakit? True. Ang DPWH, mga kababayan, gagawa na lang yan ng program of works according to anong pondo ang natira. Anong pondo ang natira. Kasi, alam naman natin yung mga congressman may cut. Oh, may cut. Yung nagbibigay pa ng pondo may cut. Alam naman natin may cut dyan sa bahay sa bahay ni Tambahudas. Kaya nga mga kababayan ito ang punto ko rito, ninakaw yung bilyon-bilyong pera under the guise of flood control projects. Itong dilubyo na to, itong floods na to, this is not God's punishment for us. This is not God's way of killing people. It is God's way of waking us up to that reality na yung pera natin that could have been better used was winaldas na mga hinayupak na to, ninakaw. Sila ang nabiyayaan, ang mga kababayan natin ang napirwisyo. Lumubog.
lahat na permission, una-una, you lose your productivity because nasira yung mga appliances mo, nasira yung bahay mo, hindi ka makapagtrabaho. The greater effect on the economy is that the economic growth will slow down. Kasi maraming lugar ang apektado, hindi na mga palayan, they will not be productive. Ito mga lupa na to na inundate ng baha. So hindi mo pa siya magamit. So to that extent, a greater part of our GDP growth is affected. Oh, you see kung gaano kalaki yung epekto ng pinsala ng ginawa ng mga hinayupak na to, itong mga magnanakaw na to na nasa Kongreso. Bakit ko sinabi Kongreso? Kasi under Article 6, Section 24, Article 6 of the Constitution on the Legislative Department, it says all appropriations bill, tariff bills can only emanate solely from the House of Representatives. The Senate may propose or concur with amendment. The Senate may propose amendments or concur. So, ang ibig sabihin mga kababayan, kapag nagdi-disburse ng pera ang gobyerno, ang House ni tambalos-los lamang ang sole originating body. Lahat ng appropriations galing yan sa House of Representatives. Hindi pwedeng magsimula sa Senado. That's provided in Article 6, Section 24 of the Constitution. All appropriations bill, including tariff bills and other basta related bills na ganyan, can solely originate from the House of Representatives. Sa bahay ni Tampahudas. Galing yan. So, kung nag-appropriate sila ng ganito kalaking pera for the Bicol region, for flood control, at ito ang nakita natin, dilubyong sobrang mapinsala, then you can only point to sino? Si Tambahudas at si Saldico. Si Tambahudas dahil siya ang leader ng House of Representatives at si Saldico dahil siya ang chairman ng Appropriations Committee. Ito dapat dalawa ang managot. Yes, sabi nga ni Inday, di ba, yung dalawa lang ang may hawak ng budget. Pero yun nga, brother, Attorney Glenn, walang pagdidiin si Senator Amy dito sa kanyang pinsan na dapat managutin. Kumbaga nililihis, di ba? Ang DPWH talaga dito, special mention niya eh. Sabi niya, nananawagan daw siya sa ahensya ng gobyerno. Anong ahensya ng gobyerno? Hindi siya specific. Hindi, ito sabi niya pala, particular na ang Department of Public Works and Highways. Malinaw yun, pero walang mention sa speaker at sa kay ko. Ate Claire, mga kababayan, pag inimbestiga natin yung DPWH, wala tayong mapapala dyan. Yung program of works will always be alam naman ng DPWH kung magkanong cut ni congressman at magkanong cut ng iba pang mga hudas dyan sa Kongreso. So alam ng DPWH, ito na lang yung natitirang pera. So for example, gagawa ka ng seawall or dike. Gagawa ka ng dike. Sa halip na 1,000 metro, kinuha na nagbigay ng pondo ng 30, kumuha siya ng 30%. Kumuha din si congressman ng 20%. May 10% pang profit si contractor, 40% na lang ang natira. No, sa halip na 1,000 metro yung dike, 400 meters na lang. Kasi nawala na, ninakaw na yung 60%. 30% siya nagbigay ng pondo. 30% siya nagbigay ng pondo. 20% sa congressman. 10% sa contractor. O di 40% na lang natira. So anong gagawin ni DPWH dyan? Gagawa na 1,000 metrong dike. Hindi na pwede yun kasi 40% na lang natira sa pera. Yes. Napanood mo ba, brother? In other words, sorry to cut you off. In connection sa pinapaliwanag mo na nakuha ng 60%, na tanong lang kita kung magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!